What's up? Welcome back to my channel, Automatic Work. So nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ako ng konting tips and ideas lang naman para dito. So pag-uusapan natin ngayon is yung ginawa kong Isuzu L4HL1. Sa Bulacan po ito nangyari mga sir. Ito po pala, ang nagiging kaso nito, dumaan na po ito ng ibang gumawa, mekaniko. Itong ELF na to is bago po siyang overhaul, okay? Galing po siya sa Cagayan Valley, in-overhaul, sa Tugigaraw, binyahe po siya papuntang Maynila. Nakarating na Maynila, binalik ulit ng Tugigaraw, tapos bumalik ulit ng Maynila, hindi na po nakarating, hanggang Bulacan lang po. So, pangalawang biyahe sana niya mga sir. Ang nangyari po sa kanya, naubusan po ito ng langis. Kasi yung langis, sa engine oil niya, doon sa oil pan, hinigo po ng alternator. Alam niyo, mga alternator nito, meron pong vacuum, okay? So, hindi ko alam kung para saan nyo, pampalamig o sa preno. So, yun po yung nangyari mga sir. Maluwag yung alternator sa likod. So, iwasan nyo po yun na maging maluwang yon. Kasi pag lumuwang yon, yun nasa vacuum na alternator, magkakaroon po siya, maubos po yung langis. Pagka naubos yung langis, kakatok po yung makina nyo. Okay? So, yun po yung nagiging cause nito nung umpisa. Ngayon, nasalina na ng langis, nalagyan na ng bolt yung alternator, nagiging okay na po ang lahat. Pero ang nangyari, mahirap na po siyang paandarin mga sir. Okay? Tiningnan na po nila yung alternator, starter, battery, okay naman po lahat. Okay, so, dumating po sa akin, ewan ko lang kung pang ilan na ako nito na nag-troubleshoot. So, nakita ko po yung status ng sasakyan. So, good naman po siya. Parang wala ka pong masabing sira ang sasakyan. Ngayon, hindi ko muna siya pinakialaman. Nag-visual muna ako sa kanya, physical check-up muna ako sa kanya. Inikutan ko muna, tiningnan ko muna kung may nag-loss ang wirings, mayroong tagas, mayroong ano pa bang mga visible na pwede mo makita, mga leakings, ganun. Sa diesel, galing doon sa tangke, papunta doon sa fuel pump, papunta doon sa, yung tawag nito, filter. Papunta sa filter, okay naman lahat. Wala naman siya tagas, okay naman lahat. Tiningnan natin yung, binomba ko pa yung filter na may parang feed pump. Binomba ko para yung titingnan ko kung merong singaw. Wala naman singaw, okay naman po lahat. Ngayon, pina-start ko. Nung pagpa-start ko sa kanya mga sir, doon po ako nagulat, na starstruck po ako dahil hindi na po siya gumana. Nagre-redondo lang po siya, pero hindi po siya tumutuloy, okay? Take note, ang start na to, ang redondo na to, may dalawang klase, okay? Yung cranking na ganito mga sir, ang cranking po niya kasi, parang walang power. Okay? Paano ko nasabing walang power? Yung bang cranking niya ay parang singaw lang, parang hindi po siya didiretso. Tuloy-tuloy lang cranking pero parang malamya, yung tik 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 tik, parang ganun lang ang tunog. Pero yung makina walang reaction, basta ganun lang. Okay? Yung isa namang cranking mga sir, napapaandar na yung sasakyan mo, is yung pong ganito. Yung galit na galit yung makina mo, pero hindi pa rin siya tutuloy ng andar. Kaya masabi kong dalawang cranking ito. Ang nangyari po sa kanya, yung cranking po na parang low power, yung ganun lang. Parang singaw yung cranking niya. Okay? So madaling sabi, malalim yung nagiging problema. Nag-troubleshoot ako, tiningnan ko lahat ng fuse, tiningnan ko lahat ng relay, main na mga supply, tiningnan ko mga wirings, lahat ng fuse sa taas, sa dashboard, at fuse sa ilalim. Okay naman lahat. Lahat ng sensor, tiningnan ko, yung mga saksakan, mga sakit, dugtungan, okay naman lahat. Yung battery check, kinuhanan ko kung mahina, okay naman, parehas, pantay, 24 volts. Basta nagcha-charge siya, 24, 25, 26, umaabot, okay? Sa cranking. Ngayon mga sir, nagtaka ako, bakit hindi pa rin siya umaandar? Ngayon, nireview ko yung fuel pump niya, yung fuel pump na papasok, yung in, okay, yung feed. Tiningnan ko, meron namang diesel, pero hindi ganong kalakasan, mahina lang siya. Ngayon, yung return, tiningnan ko, meron din namang diesel. Okay na naman, hindi ganong kalakasan, sakto lang din. Tiningnan ko lahat ng injector, yung 4 na may diesel na supply. Tiningnan ko, tiningnan, parang blinade ko siya. Meron naman supply mga sir, kaso ayaw lang niyang umistart. Okay? So, ang dami ko nang inisip, kailangan ko bang ipa-scan, kailangan ko ba nitong ipa-remap, kailangan ko bang ganito ko anong gagawin. Alam mo ang ginawa ko mga sir para magiging successful yung ginawa ko nito. Nag-start ako ng unang araw, pangalawang araw, tatlong araw, pang-4 na araw, at yung pinaka-critical is yung pang-5 araw. So, sa pang-5 araw po, nagawa po siya mga sir. Alam niyo po yung dahilan kung bakit ko siya nagawa. Ganito. Ang ECU, pinatingnan ko muna sa kakilala ko. Okay?
So kay Sir Rapi. So pinatingnan ko yung ECU, pinatingnan ko muna. Okay, clear ang ECU, wala po akong masabi. Okay naman, wala namang sira. Mga test point tiningnan, wala. Hardware, hardware electronics, walang problema. Sinaksak ko, ganun pa rin. Alam mo pinalitan ko? Pinalitan ko yung high pressure pump niya, mga sir. Okay? Nung pinalitan ko yung high pressure pump, pinaindar ko, medyo meron na siyang kaunting kanaskas ng cranking. Pero hindi pa rin siya tumuloy. Okay? Tuloy-tuloy ang troubleshoot ko, mga sir, tuloy-tuloy. Hanggang binuksan ko yung pinaka head cover ng engine head cover, yung pinakatakip ng rocker arm. Nung nakita ko, mga sir, sinukat ko muna lahat ng voltahe doon sa injector. Isa-isa, lahat, 4 na injector yon. May 2 wire. Ang isa niyan, common, negative. Negative yan, ground. Okay? Yung isang wire na yan. Yung isa naman is positive. Okay? Dapat tingnan nyo na dapat yung isa niyan positive. Yung isa niyan dapat negative ground yan. Negative supply yan. Ground. Yung isa positive. At yung supply mo doon sa ilalim sa high pressure pump dapat good yun. Wala siyang singaw. Yun ang ginawa ko, mga sir. At yung sakit ng dugtungan doon sa head cover, may dugtungan yan sa sakit sa injector. Yun ang ginawa ko. Inayos ko yung dugtungan na yun. Kadalasan ng mga sasakyan na 4HL1 na bagong overhaul, kadalasan hindi yan naandar. Pagbalik nyo ng sakit, kadalasan sakit yan. Basta galing overhaul at sinalpak yun, hindi andar. Yun yung nagiging problema niyan, mga sir. Ayusin nyo lang, mga lost connection yan. Yan lang po. Maliit lang po siya na bagay, pero napakatagal po niyang hanapin pag hindi nyo po nadaanan. Okay? Sana meron kayo natutunan sa ating video na to. Panoorin nyo, ito yon. Yan, automatic works. So, nakabit na yung ECU. Ang ECU kasi, linis tsaka power up lang muna ang ginawa. Kasi, hindi naman nasunog yun. So, ngayon, nag-blade ako sa diesel. Okay naman yung pasok. Galing sa feed pump papunta rito sa hose. Yung feed pump niya nandun sa kabila. Tapos papunta rito. Ayun, nagbomba ako, 2 bomba lang. Tumagas yan sa ilalim. Ngayon, ito ang return. Tinanggal ko yung feed niya sa high pressure pump. Ngayon, papa-startin namin. Start mo ulit nung. Start. Oo. Tingnan nyo kung malakas o mahina yung diesel. Dapat nasa 18... Yun. Ganyan diesel niya. Op! Ganun kahina. So, hindi po siya i-start. Sa kanyang sitwasyon, hindi po i-start yung sasakyan. Then, automatic work. So, magbabaklas tayo ng fuel pump. High pressure pump. Subukan natin. Hey, wala pa rin Ito pa pala isa, Meron pang flower. Talaw ka pala ito, Ayun. Natanggal na natin yung high pressure pump sa ating CRDI engine 4HL1 Isuzu Elf. So wala, mahina na yung pressure niya, mga sir. So kung nakita niyo sa video yung pressure dito, papunta rito sa fuel rail, mahina na siya. So binuksan ko na, tinanggal ko na. Titingnan natin kung kaya pa nating ibalik to o i-repair. So ang problema pala nito, no start situation, crank lang ng crank. Tapos pina-refresh ko yung ECU, pina-reflow ko. Tapos nag-troubleshoot ako, fuel pump line, yung fuel filter doon sa likod, yung fuel binomba ko muna yung sa feed pump papunta rito. Bumubuga naman to, yung in. Tapos yung out, meron ding buga. Pero pagka pinaandar mo at tinanggal mo yung return, which is dito yung return, wala siyang buga yung return. So ibig sabihin kasi wala namang pumasok. Pag pinaandar mo dito, may mahina. Okay, sa in. So nag-decide ako na baklasin to kasi wala naman ako nakita sensor. Wala din po siyang check engine. So subject for repair or replacement. Okay? Ito siya, Isuzu. Yan. Ito yung bagong surplus na pressure pump. So ikakabit natin dyan. So yung luma, tingnan natin kung gagana siya. So okay naman, wala naman ako nakitang, medyo ayos naman lahat. So tingnan natin kung anong magiging mangyari nito ngayon pag ikinabit. Naikabit na natin yung isang yung surplus na pressure pump. Subukan natin kung
malakas yung bigay niyang diesel dito sa ating feed. Sir, sige, on mo susi. Yan. Wala. Ayun, so testingin natin. On muna susi. On lang. On. Off. Start. Heater. Start. Okay. Tuloy. Off. Automatic works. So dito ulit kami. Pang-apat na araw. Tingnan natin yung langis. Medyo mano. So ito na yung hatol day ko, yung pang-apat na araw ko. Lahat na troubleshoot. Isuzu L 4HL1. So yun, bakbak lahat ng relay. Tapos fuse, socket, ECU, high pressure pump. Ngayon papaanda rin namin paano mangyari. So patatagalin. Fire tayo ulit. Ako na lang siguro. Nakauna siya, may heater. Start. Yun. Nag-fire na, nag-fire. Nag-firing na ito eh. So dami, 4 na araw bago ano. Nag-fire na ito eh. Wow. Nag-fire. Balik natin, umandar na mga sir. Kami makakaalis na rin, makakaalpas na rin sa wakas. Si Jerome Automatic Works. Makakaalis na rin dito. Yun. So tagal. May nagapak pa rin siya pero makikita yung mamaya pagbaba namin itong ano. 4 days. Pang 4 days ngayon. So ayun, test drive kami ni Kuya. Bulacan. Humina nung pinasok mo. Ayun, test drive kami. Okay. Siguro napanood nyo na po yung ating video kung paano ko po siya napaandar at paano ko po siya troubleshoot mga sir. So yun po ang ating 4HL1. Ginawa ko po siya ng 5 days at napaandar po natin. At yun po ang nagiging dahilan at yun po yung nagiging problema. Yung lost contact, lost connection ng wirings. Hindi ko na po yun in-scan. Hindi ko na po yun re-remap. Wala na po akong ibang ginawa doon. Wala na po akong pinalitang relay. Nilinis ko lang ang relay. Nilinis yung mga fuse. Okay? Para baka yung mga contaminated doon nang gagaling. Fuel pump bago, wala akong pinalitan na diesel, lahat doon. So kung napansin yung lumalagatak, is yun na po yung cause nung naubusan siya ng engine oil. Nung naubusan na po siya ng langis, yun na po, nagkakaroon na po siya ng tama sa ilalim, sa camshaft. Kaya yun po yung next na ginawa para dalhin na po siya sa mekaniko. Okay? Salamat na marami sa inyo mga sir. Ito po yung 4HL1 natin. Isuzu L. Maraming salamat. Automatic Works. Mabuhay.